Samantala, kumustahin naman natin ang latest sa selebrasyon sa Araw ng Maynila. May live report si Love Añuver. Love! Sige, katatapos nga lang ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas dito sa may Bonifacio Shrine sa gilid mismo ng Manila City Hall bilang pagsisimula nga doon sa wreath laying na gagawin ngayong umaga nitong si Mayor Alfredo Lim para nga po sa pagdiriwang ng 439th anniversary ng City of Manila. Kanina natapos ang misa mga 7:45 po ng umaga. Yan po ay pinangunahan ni Monsignor Claro Matt Garcia ng Immaculate Conception Parish at Reverend Father Alvin Fulion ng St. John the Baptist sa may Quiapo Church naman po ito. Binasa po kanina ni Mayor Alfredo Lim ang unang pagbasa at ngayon nga sa pangunguna nga ng AFP Band ay nangyayari na ang wreath laying. Makikita niyo po sa inyong mga monitor ngayon ang paghahatid or pag-aalay ni Mayor Alfredo Lim dito sa Bulaklak sa harapan nga nitong Bonifacio Shrine. Susundan po yan mamaya ng pasayaw ng Bayan Ko ng Manila Mobile Theater Foundation na maya-maya lamang po ay mangyayari. Ang AFP Band po pala ay pinangungunahan ni Joseph Tobias ng Philippine Marines at syempre nga po ng ama ng Maynila na si Mayor Alfredo Lim. Siniguro naman po ang seguridad sa Kamaynilaan at sa paligid po dito nga Bonifacio Shrine. Yan po ay pinangunahan ng Manila Traffic and Parking Bureau na meron pong 40 enforcer na kapaligid po dito sa area. Meron pong mga police na 50 po sila at City Security Force mga 20 po yung nakakalat dito sa area at syempre na rin nakikiisa dito sa pagdiriwang at pakikisanaya dito sa nangyayaring wreath laying ngayong umaga dito sa Bonifacio Shrine. Yan muna ang aking update mula po dito sa Manila. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Love Añuver. Isang kwarto na imbakan ng plasticware sa Divisoria tinupok ng apoy. Nagsimula ang sunog pasado alas 3 sa madaling araw kanina na umabot sa ikalawang alarma. Agad din itong idineklarang under control matapos ang isang oras. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa sunog. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Bilang ng kaso ng mga vehicular accident sa bansa patuloy na dumarami. Pagmamaneho ng lasing, paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at speeding ang mga nangungunang dahilan ng mga aksidente. Narito ang report. Sa loob lamang ng isang linggo, kaliwat ka ng aksidente sa kalsada ang nasaksihan ng bansa. Maging dito sa Metro Manila, hindi na bago ang mga ganitong eksena sa kalye. Sa pinakahuling datos ng PNP Highway Patrol Group, kulang-kulang 7,300 aksidente ang naganap sa Pilipinas magmula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Samantala, sa tala naman ng MMDA, mahigit 100 aksidente sa kalye ng Metro Manila ang nagresulta sa pagkamatay ng ilang driver, pasahero at pedestrian. Kaya naman sa listahan ng Department of Health, pang-apat ang vehicular accident sa sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Pero ano-ano nga ba ang dahilan ng nakamamatay na insidenteng ito? Tingin namin, tumataas yung bilang ng mga road traffic accidents. And yung pagtaas nito, probably, pwede nating i-associate dun sa mga rason katulad ng human error, yung road geometry natin, or road conditions, pati rin siguro sa enforcement. Ayon sa UP National Center for Transportation Studies, kadalas ay mga driver ang nagiging dahilan ng mga aksidente. Pero ang problema natin ngayon, nakikita natin, marami sa mga drivers natin ay medyo risk taker. No? Marami sa mga driver natin agresibo at marami sa kanila ipinagsasaalang nila yung mga signs. Hindi nila binabasa. Halos di nalalayo rito ang naging pag-aaral ng MMDA kung saan nangungunang dahilan ng mga vehicular accident ay driver error tulad ng pagmamaneho ng lasing, paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at overspeeding. Pumapangalawa dito ang problema sa makina ng sasakyan at panghuli ang kondisyon ng mga daan. Kaya naman panawagan ng mga otoridad sa mga motorista, iba yung pag-iingat. May panawagan kami sa publiko, sana mag-observe sila ng traffic rules and regulation. Kasi pag sinunod nila to, ay malilesen ang pamiram ng aksidente, mababawasan.
Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Mas maraming langis tumagas po sa Gulf of Mexico. Nabaga kasi ng isang undersea robot ang tubo ng venting system sa ilalim ng karagatan. Nagdulot ito ng pag-akyat ng gas kaya kinailangang alisin ang takip ng device. Ang resulta, mas maraming langis ang tumagas. Pinoy Jiu-Jitsu fighter na gawin ng gold medal mula sa 2010 Brazilian Jiu-Jitsu Championship na ginanap sa California. Kahit 17 anyos lang sa adult division na sumabak, ang kababayan nating si Eros Baluyot. Ang buenas balita hatid ni Ian Cruz. Alas 5:10 ng umaga nang dumating kasama ng kanyang lola, ang jiu-jitsu fighter na si Eros Baluyot sa NAIA Terminal 2. Nag-uwi ng gintong medalya si Eros mula sa katatapos na 2010 Brazilian Jiu-Jitsu na ginanap sa Long Beach, California. Sinalubong siya ng kanyang proud na mga magulang. Di raw sila nagkulang sa pagbibigay ng paalala sa binatilyong anak, lalo't napakadelikadong contact sport ang jiu-jitsu. Manalangin lang siya, tapos mag-practice pa siya, more practice. During competition pinipiling ko lang sa kanya, take care of yourself on the mat and off the mat. Tsaka bago siya lalaban, mananalangin. Tsaka keep striving to be the best that you can be. Kahit pa 17 anyos lang, sa adult division ng Brazilian Jiu-Jitsu lumaban ng white belter na si Eros. Puspusan daw kasi ang training na ginawa niya para paghandaan ng laban. Di raw akalain ni Eros na mananalo siya ng gold medal dahil mahuhusay, malaki at di hamak na mas matanda sa kanya ang mga kalaban. Guard player ako. Pagdating sa competition, pagka ring ng bell, pull to guard kagad ako. Linaro ko lang yung game ko kung yung hard work na train lang ako. Kung ano ginagawa ko sa training, yun ang lumabas sa laban. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Asawa ni US Vice President Joe Biden na si Jill Biden magiging guest sa episode ng isang TV series. Kumpirmadong ang aabangan ng fans ng military drama na Army Wives ang guesting ni Jill. Bahagi raw ito ng pagpapalaganap ng awareness para sa naging kontribusyon ng mga sundalo at ng kanilang pamilya. Ang character na gagampanan niya sa nasabing episode, none other than herself. Pangungunahan niya doon ang isang fun run at makikisalamuha sa ilang military wives. Twilight fans na nagtatayo ng tent sa labas ng Nokia Theater sa Los Angeles patuloy na dumarami. Yan ay para abangan ng premiere ng ikatlong Twilight film na Eclipse. Dahil hindi mapigilan ng fans, hinayaan na lang ito ng mga pamunuan ng Nokia pero with certain rules. Gaya ng pagsusuot ng ipinamigay nila na wristbands na hindi pwedeng hubarin hanggang sa katapusan ng movie premiere. Kapag kailangan mag-restroom sa mga nearby gym at restaurant, nagpupunta ang mga camper. Bukas na po nakatakda ng premiere ng Twilight Saga Eclipse. At yan ang mga chika ko ngayong umaga. Ako po si Luan D, your morning kachikahan. Rhea, Jiggy? Maraming salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lamang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin po sa mga nagbabagang balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, kasama sina Ivan Mayrina at PR Kanghel. Ako po si Jiggy Manikan. At kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang Scoop Space, Message Space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ni Igan Arnold Gavio at ng lahat ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang himpilan ng serbisyong totoo. Ako po si Rhea Santos, ito ang unang balita. Okay na.